kung yung sinasabi mong deed of donation inter vivos ay notarized at meron na itong written acceptance ng doni, which is yung apo kamo ng inyong lolo, okay? At ito ay kahit nasabihin natin ito ay hindi pa na-register, okay? At later on na-discover ninyo na 2 years later in 1974 na ibenta ito ng kapatid ng tiyuhin ninyo, no? So in this case, no, kung perfected na yung donation, no, at kung wala naman nag-question sa donation inter vivos at may written acceptance, anumang ginawang pagbenta po ng property na ito ng inyong uncle, no, ay hindi may tuturing na valid because at the time na binenta niya ito in 1974, in 1972 pa lang naisali na ang ownership nito doon sa doni. Okay? So, ang gagawin ninyo ay kung meron kayo nito, i-assert na po ninyo yon, iparegister po ninyo. No? Ang masama po nito ay kung nauna na-register yung deed of sale, no, doon sa Register of Deeds, no, at hindi ninyo na-register yung inyong deed of donation, okay? At ang nakabili ay maituturing na purchaser for value in good faith, no? At coupled with possession ay mas superior po ang right ng deed of sale kung ang nakabili ay in-book niya, no, siya ay purchaser for value and in good faith, at lalo pa kung siya ay nakapossession dun sa lupa. Makipag-ugnayan kayo sa inyong lawyer upang mabusisi po ang inyong mga dokumento, at base sa akin paliwanag ay magkaroon po kayo ng idea kung ano ang dapat ninyong gawin. Kung hindi pa naman nakarehistro, ay unahan na ninyo na irehistro ang inyong tinatawag nating deed of donation inter vivos. Kailangan lang merong written acceptance at notaryado po ito para maparehistro. Lamang na kayo pag may alam sa batas. Si Atty. Rogelio Wong po, at in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Lamang na kayo pag may alam sa batas.